Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapayapaan at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang tinatawag na Eid o Eidul Fitr, na ang kahulugan ng Eid ay ang inuulit-ulit na gawain at ito ay binabalik-balikan sa bawat taon. Ang Eidul Fitr, ito ay ang festival o pagdiriwang sa unang araw ng buwan ng Sawal, ang pamamaalam o pag-alis ng buwan ng Ramadan, na kung saan tayo ay nag-aayuno. Ang katibayan sa pagdiriwang na ito ay nabanggit sa malulhating Quran sa Suratul Ala, al-aya number 14 hanggang sa number 15. Ang pagkakasabi ay ganito: A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Kad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nang kahulugan, katiyakan ang magtatamo ng tagumpay ay siya o sila na nagpapadalisay sa kanilang mga sarili at lumuluwalhati sa pangalan ng kanilang Panginoon. Meaning, dito ay lumuluwalhati yung pagtakbir natin ng takbir al-mursal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So ang panalangin naman, ito ay tumutukoy sa mga pagdarasal, kasama na dito ang 5 obligadong pagdarasal at sa mga sunnah na mga pagdarasal. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga khalifa ay kanilang pinagdiriwang ang Eidul Fitr bawat taon. Kaya ito ay isang sunnah muakkada na dapat gampanan ng bawat Muslim. Ang Eidul Fitr ay nakaukit na sa kasaysayan ng relihiyong Islam, na ito ay pagdiriwang sa nakamit na tagumpay ng bawat Muslim sa kabila ng isang buwan na pag-aayuno. Tinitiis ang uhaw, gutom at antok at pagod upang paglingkuran ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Eidul Fitr ay araw ng pasasalamat na kung saan ang mga Muslim ay nagsasama-sama sa pagkakapatirang pagtitipon sa araw na ito. Ay masayang pinagsaluhan ang tagumpay ng kabutihan na idinudulot ng isang buwang pag-aayuno. Pag-aayuno na nagpapalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala upang siya ay ating mapaglingkuran sa tamang paraan, sa isip, sa salita at gawa. Ang Eidul Fitr ay araw ng pag-aani ng lahat ng mga mabuting gawain na inialay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay aanihin ng mga mananampalataya ang bunga ng kanilang mga mabubuting gawa sa araw na ito. Ang Eidul Fitr ay araw ng pagpapatawad. Ang sino mang Muslim na humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala na may taos-pusong pananalangin at humingi ng kapatawaran sa kanya, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala dinidinig niya ang sinumang tumatawag sa kanya at binibigyan niya ang sinumang humingi sa kanya. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain.
Ang Idil Fitr ay araw ng kapayapaan na kung saan ang isang Muslim ay nagkaroon na ng kapayapaan sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagsunod sa batas Sharia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay maghahatid sa kanya sa buhay na makatarungan at mapayapang sumusunod sa anumang ipinag-utos sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay mapayapa sa kanyang sarili at lahat ng nakapalibot sa kanya saan mang sulok ng buong sanlibutan. Kaya ang Idul Fitr ay sa tamang pamuraan, ito ay kailangang isagawa din sa tamang pamamaraan na naayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa araw ng Idul Fitr nararapat ang isang Muslim, babae man o lalaki, ay gumising ng maaga. Mas mainam kung before pa ng Salatul Fajr ay gising na at saka maligo bago pa ito pupunta sa masjid. Kung may kasama siya sa bahay, kanyang asawa o mga anak, ay kanyang gigisingin para maghanda sa pagpunta sa musalla na kung saan doon ginagawa ang sala ng Eid. At mas mainam kung mayroong mga bagong damit, ito ang susuotin at maglagay ng pabango yung lalaki, pero yung babae hindi na kinakailangan maglagay ng pabango. At mainam din na before aalis ng bahay, kakain ng tatlong buto ng piraso ng dates o tamar before aalis. At doon, pagdating mula pa lang sa bahay, papunta doon ay magtakbir. Palagi ang takbir. At hinihikayat din kahit ang mga babae na mayroon silang mga regla, pwede silang pumunta sa musalla pero hindi sila pwedeng sumali sa sala. Makinig lamang sila doon sila tatayo sa likod ng mga nagsasala. Ang may mga dalaw o mga buwanang dalaw o may regla na mga babae, mas mainam na pumunta sila doon para makinig lamang kahit hindi sila magsala. At itinatagubilin din, mas mainam din na kung pupunta doon, ibang daanan ang kung ikaw ay pupunta doon, ibang daan ang tatahakin mo, at sa pag-uwi mo sa bahay ay doon ka din sa ibang daan o ibang dadaanan sa pag-uwi mo. Mas mainam ganun dahil ito ay para mas nakakabigay ka ng daawa sa mga non-Muslim na kayo ay nagdiriwang sa Eid o yung pagdiriwang ng Eid, na kung saan kayo ay sama-sama sa isang lugar na doon ginagawa yung pagdarasal. Na take note, yung pagdarasal, ito ay sunna rin na, at saka kung makapunta ka na sa doon sa musalla, mas mainam na doon ka sa pinakamalapit sa imam, meaning unang linya doon sa likod ng imam. At uupo ka na lang doon, magtakbir, at walang ibang sunna, no? Maliban doon lamang sa yung sunna ng Salatul Eid. At pagkatapos nito, wala lang ring sunna. So, 2 raka lang ito na may 7 takbir sa una, kasama na yung takbiratul ihram. Pagkatapos yung 6 na takbir na kuwan. At sa pangalawang tindig ay 5 takbir na lang ang gagawin. So, ganun ang pagsala ng sa Idul Fitr. At
pagkatapos ng sala, siyempre yung magbatian kayo sa mga kakilala, kaibigan, kapwa Muslim, magsalam. Kung mayroong handa sa bahay, imbitahan na magkape o anumang mayroon ka. O kung ikaw naman ang imbitahan, paunlakan mo yung kanyang paanyaya na magsalo-salo. Dahil iyon ay pagdiriwang sa araw na iyon. At kayo ay bisita doon sa mga kamag-anak, pupuntahan ng mga kamag-anak, kukumustahin, magsalam doon, Eid Mubarak. So, ganun ang gagawin, ang pinakamainam ng bawat Muslim. So, ang Eid, ang Salatul Eid naman ay medyo late siya kaysa yung sa Idul Adha. Yung Idul Adha, mas maaga siyang magsala dahil mauna yung khutba before ang sala. So mas maaga magkutba ang Idul Adha at saka kanilang sala dahil mayroong tinatawag doon na udiya, magkakatay siya ng udiya. Pero sa Idul Fitr mas late siya na gawin dahil hinihintay yung mga hindi pa nakapagbigay ng Zakatul Fitr sa gabing yun. Dahil kapag naumpisahan na ang sala, ay hindi na yun matatanggap na bilang Zakatul Fitr. Magiging payak na kawanggawa na lamang. So, kaya ninilit ng konti para hintayin yung mga hindi pa nakapagbigay ng Zakatul Fitr. So, sa mga hindi pa nakabigay ng Zakatul Fitr nung gabi, pwede pa doon sa araw mismo ng sala ng Eid. Pero hindi pa nakapag-umpisa yung sala. So, matatanggap pa yun bilang isang Zakatul Fitr. At isa sa mga kainaman dito sa Eid na kung mayroon kang mga kaibigan, kahit hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa pwede mo silang tawagan, ikumusta. Mayroon tayong ngayon na mga social media, pwede tayong mag-message sa kanila, batiin sila ng Eid Mubarak. So, yun ang mga magagawa ng mga Muslim sa kapwa niya Muslim. At saka maghanda ng pagkain, kung mayroong maihanda, imbita ng mga kaibigan. At kung mayroon na mag-anyaya sa iyo, paunlakan mo naman ang kanilang paanyaya na makisalo sa kanilang pagkain sa araw na yon, sa pagdiriwang na yon. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.